Pagkahimo kang Adan, kay siya'y unang gihimo sa Diyos. Inatawag sa English, first created son. Ingon nga anak, siya ang tag-iya sa tanang gibuhat sa Diyos nga mao iyang amahan. Sonship. Gitagaan siya og pagbuot sa tanan nga binuhat sa Diyos. Kingship, dominion. He was given dominion over all of God's creation. Gitagaan siya pagbuot sa tanan nga mga gibuhat sa Diyos. Busa siya ang naghingalan sa tanan nga mga mananak. Kini tawagon na akong leon, kini tawagon na akong tigre, kini tawagon na akong loro, kini tawagon na akong buhaya, kini tawagon na akong agila. Siya naghingalan tananana. Kini tawagon na akong balyena. Kini tawagon na akong wakwak. Sa diha. Basta siya ang nagbuot sa tanan nga mga binuhat sa Diyos. Hari siya. So ang sonship o kingship nasa yaha. Pag-abot ni Satanas, pagkalimbong, unsang nawala kay Adan, ang sonship ug ang kingship naa na sa kamot ni Satanas. Murabag kaning si Adan, tagiya sa tibok kalibutan, tanang titulo tagiya. Nabay lugar diri nga, nabatay pareha sa Las Vegas diri nga na yung casino. Nabay casino sa Butuan? Wala. Away kwarta ang mga tao diri. Kisa may nakadungog sa mga casino sa Las Vegas. Dapit na sa mga sugal. Taya ka dito sa Manila na, di ba? Sa Soler, di ba? So si Adan, murag pinakadato. Unya niya to siya casino, gitagan sa red carpet ni Satanas, pagkatapos nakigambol siya ni Satanas. Saan sabi saya ang nakigsugal? Sugal tayo si Satanas. Niya si Satanas ang pinakamalansiso nga tao sa kalibutan o binuhat sa Diyos kalibutan, nahimong Satanas. Ganahan po si Adan kay gihimo man siyang gipalapalahan siya. Gihimo siya Diyos. Okay, taya tanan, Adan. Pilde. Paguli niya dito sa iyang balay, wala na siya titulo, makilimo siya, o wala na siya property niyang kaugalingon. Sonship, kingship, na wala sa yaha. Wala siya'y kaluwasan. Ang kaluwasan, ibalik unsa ang nawala sa tuwa. Noon ay kaluwasan. Karon, unsaon ang pagbalik sa nawala sa tuwa? Ang Diyos may namaagi, mga igsoon. Ang relihiyon, ang denominasyon, maoy ni Puli. Kami ang bahala. Mubalik mi sa among relationship sa Diyos. Manantingong sa Babel. Naghimo sila og tore, naghimo silang pangalan, o sa may tuyo, abuton namo ang Diyos. Ang reliyon ng denominasyon, inanang ginahimo. Nagabuhat silang tore, nagbuhat silang pangalan, o sa inyong tuyo, at tumig langit, ang tanang musulod namo, langit ang tanang. Pamaagi tos tao, hulaton nato ang pamaagi sa Diyos para makabalik ta sa iyaha. Nangigson, di siya nung sao ng tao sa iyang buhaton ng relihiyon, digit kaabot sa langit. Tingnan ninyo, so wala pa ang church age. Sa Ehipto, naghimo sila Diyos-Diyos ng ilang kaugalingon. O sa Diyos na ito, mga buhaya, mga volcano, mga bulkan, mga na ilang anak, ipanglabay dito sa bulkan kay mga ilang Diyos. Ang uban, ipanglabay sa buhaya kay mga na ilang Diyos. Bisang sa lahi mo nilang Diyos, pero nagtuo silang na sila Diyos nga nakalabaw sa ilaha. Dere sa Butuan, mga babaylan, pantog mga baliti, paghalad-halad. Ugon sa payhatong buhaton para maapis nato ang Ginoo. Pagbutos bulkan, ay nasuko ang Ginoo. Ang bulkan ang Ginoo. Ang tao dili makaabot sa iyang kaugalingon kung siyang mo repair sa iyang relationship sa Diyos. Kay spiritual di nga problema.
Spiritual ra po'y makasulbad. Nakabalo ang atong amahan sa langit, ana. Mao nang usa ka adlaw, nakitan sa Dios ang Israel, bisan unsaon, kutob lang sila sa relihiyon, pero ang spiritual component, dili nila maabot, dili nila makuha, kutob lang sila dito. Ingon ang Ginoo, akong ipadala ang perfect example para sila makabalik sa kuwa. Kinsang nitong ha? Si Jesus Christ, 2,000 years ago, natao siya dito sa Israel. Isas Jesus Christ, John 1:1. Sa sinugdanan mo ng pulong, ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Kisa may nagtuo nga si Kristo tao lang. Ay mo kaulaw. Di taong pakaulawan. Kung nagtuo ka si Kristo tao lang, short ang imong pagtuo. Di kaabot sa langit na. Ang Juan 1:1 nagingon, nga ba English diya nga pwede butang sa board o Bisaya? Nakakita na mo? O ako na lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan mo ng pulong, ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong, o ang pulong nga Diyos nahimong tao. Ingon ng uban, hindi maari yan na ang Diyos ay maging tao. Hindi pwede yan. Kung di siya pwedeng mahimong tao, dili na siya Diyos. Nagtubo gamana ng Diyos. Kung gusto niyang mahimo siyang kabaw, mahimong kabaw. Kasi magbuot siya gamanan sa tanan. O ang pulong ng Diyos na himong tao. Mauni ang ginatawag, the begotten Son. Kung sa'y misyon sa the begotten Son, ang misyon sa the begotten Son, si Jesus Christ, ang tawag sa iya, Redeemer. Sa English, ang Redeemer, sa Bisaya, ang Redeemer, tagatubos. Kung tagatubos ka, manunubos ka, imong tubson ang tao nga gikidnap ni Satanas. Pananglitan, gikidnap ang imong anak. Unya ipadubos sa imuha. Ikaw manunubos. Pilay bayad. Paghatag, balik imong anak. Si Jesus Christ niyanhi para tubson ta. Unsaon ta pagtubos? Pinaagi nga kuhaon. Unsaon ta pagtubos? Pinaagi nga iyang kuhaw balik ang nawala sa tuwa. Di man ninyo, kamutanan, gikan kang Adan o kang Eva, kung sa'y nawala sila, mo po'y nawa na turon. Sa'y na yung mangutanan sa kuha, maingon nga, mangutanan ako. Pastor, Brad, kinsa may mong ginikanan? Isulti niya yung ginikanan. Kinsa may ginikanan sa imong ginikanan? Sulti, ginikanan sa ginikanan, ginikanan sa ginikanan, ginikanan sa ginikanan sa ginikanan. Hantod mo sangko ka kang, ay ebag kang Adan. Kita tanan, gikan dito sa ilaha. So, nawala sa ila, maupoy nawala na to, mo nang kinalantag kaluwasan. Ang kaluwasan, meaning, ibalik ta sa atong dati nga posisyon sa Diyos, nga tag-iya sa tanang butang, pati na sa kinabuhing walay katapusan. Okay? So, kabalo si Satanas. Lalimang ka pagkapildi ni Adan, ang sonship of kingship na sa kamot. Yan ni sana yung tao, 7 billion na gutaron. Silang tanan, wakabalo, under tanan silang Satanas. Samtang gabot-bot ka sa imong kaugalingon, ikaw ang Diyos sa imong kaugalingon, si Satanas sa imong amahan sa Espiritu, wakakabaluan na. Dili na ipaibalo ni Satanas nimo. Ang ipaibalo pa niya nimo, pagtukod og relihiyon. Kay mahimo kang anak sa Diyos. O, nagtuo ka anak ka sa Diyos, wato kang langit, pero pagkamatay nimo, impyerno ay mga doon. At turata diya, unya, di madugay.
Kantos pa mo? Naminaw ba mo, mga igsoon? Importante ni. Praise the Father. So, nga sayang kamutanan karon. Wow, datuan ni Satanas oy. Siya tagiya sa yuta, siya tagiya sa tanang tao, nagasunod tanan siya, puros na serpensid, puros na binhi sa pagsupak, sa kabubuton sa mahan, puros nagbuot-buot sa ilang kaugalingon, either grupo, individual, pamilya, tanan nagbuot-buot sa iyang kaugalingon, nag-interpreto sa maayo sa iya, ugon sa dili, sila tanan dunay pagbuot sa ilang kaugalingon, wala sila makabalo sa pagbuot sa Diyos. So, ang Diyos, wala na, tuwa na, na-separate na ta sa iya, wala na ta kabalo siyang gusto. Karon, yan hiyang manunubos, kabalo si Satanasan, espiritual na ni magigsoon. Physical lang atong nabawal. Kini, espiritual na ning akong ginasulti sa inyo, ha? Okay? So, niabot ang panahon, si Jesus Christ, na-activate ang iyang ministry as the begotten Son. Kabalo sa tanasana. Tubsol na niyang tao. Kuha na. Gibisita siya ni Satanas. VIP gyapon ng libisita. Kung unsay nagbisita kang Adan, mao po'y nibisita kay Jesus Christ as the begotten Son. Unsay isulti niya? Itintal niya si Jesus Christ sa iyang pag-fasting og usa upat 40 days and 40 nights. Unsay gisulti? Gikan sa sinugdanan. So nahuman ang mga katon duha ka pagsulay, duha ka pagtintal. Kini ang pinakakuyaw ka pagtintal. Na Paul si Satanas kaduha, di ba? Yung siya kung gutuman ka, himo ang tinapay kining bato. Tubag sa Jesus Christ. Di lang mabuhi ang tao sa tinapay, kundi sa kada pulong sa Diyos ng mugula sa iyang baba. Paul. Kaduha, Paul na po. Moni katulo. Og say katulo, og say taas, gidala siya sa yawa. Og gipakitaan sa usa ka paglantaw sa tanang gingharian sa kalibutan. Ganiha, pagsulod sa akong chapter dire, kita na akong tibok butuan, gikan sa ibabaw. Kanang moto ko Amerika, magsakay ko sa akong jet, una ko mutog pa sa Los Angeles, makita na ko ang pagkadaghang kayo nga mga building, gingharian na tanan sa tao. Diri na lang, kaya niyaman ko sa butuan. Gidala sa pinakaibabaw, sa pinaka mga malantaw ang tanang gingharian sa kalibutan, unya si Satanas mingon. O gingnan siya ni Satanas, kanimo, ingon sa kay Jesus Christ, ihatag ko kining tanang kagamhanan og ang ilang kahimayaan, kay kinigi katugyan man kanako, og igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Review na to. Si Satanas ni nagsulti. Ingon sa kay Jesus Christ, kanimo, ihatag ko kining tanang kagamhanan ug ang ilang kahimayaan. Panana, kita niya. Kay kini, gikatugyan man kanako. Kisay nagtugyan sa kamot ni Satanas? Kusgan ninyo? Si Adan, kay nalimbungan. Unya ingon siya, sunana siyang kamot. Og igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong kagustuhan. Biro mo na, si tagiyas tanan, ihatag niya bisan kinsa nga iyang magustuhan. In this event, si Jesus Christ siyang gioperan. Gusto niya laglagon po si Jesus Christ. Kay kabalo siya si Jesus Christ ang Redeemer, ang mo-redeem, ang take back, ang mukuhag balik. Verse 7. Busa, inani ang iyang kondisyon. Busa, kung ikaw musimba ka nako, maimo nakining tanan. Pero may kondisyon. Ingon sa taas, simbaha ko, og maimo nakining tanan. Si Jesus mitubag kaniya, nasulat na, maoy simbaha
ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang mao ang imong alagaran. Woo! O niya na. Spiritual ni mga igsoon. Spiritual ni. Kay wa kabalo ang relihiyon o denominasyon na ni. Sa kuha ni gipadayag, maunang niya ko dinhi. So, i-offer. Basta simbawon ko nimo kay ako manitanan, kaning mo tanaw bitaw ka og gigharian sa tao, ato kag Macau, ato kag Hong Kong, ato kag madagkong city. Kung imong hulamon ang pananaw sa Dios, dili nimo makita ang mga building. Kaya ang building walay kwenta na, walay kinabuhi na. Unsa ang makita sa Dios? Ang mga tao nga naa sa sulod sa building. Mauna siya ang giharian ni Satanas, nga mao ang nagpuyo sa ilang sulod. Woo! Usaw nimo pagsimba kang Satanas, tuuhi ang iyang binuang. Si Satanas, mo niyang iyang batasan, kanunay niyang balihon ang gisulti sa Dios. Pag-ingon sa Dios, mamatay ka, ingon sa Satanas, dili ka mamatay. Pag-ingon sa Diyos, ako ang Holy One, ingon sa Satanas, dili, Holy Three na siya. Kung may tingog. Kabalo ba mo sa kasulatan, nag-ingon, nga ang Diyos, Holy One? Ang uban, giyakusahan ko nila, oneness daw ko. Dili ko oneness. Wala ko'y relihiyon, wala ko'y denominasyon. Ang akong loyalty nasa pulong niya. Nasa iyang mga saad, nasa iyang mga pulong. Kay mao ni ang muluwas sa tuwa. Simbaho nimo si Satanas, kanang mutuo ka sa iyang pamakak. Iya kang tagaan og kahimayaan. Palitan ako nagwali ko direk dili mao, giwali na akong Holy Three. Ni uswag ko, ni dato ko, kisa nagpadato sa kuha. Si Satanas natural. Karon nagwali ko mga igsoon nga loyal ko sa mga pulong ni Jesus Christ, kinsay nagpadato sa kuha. Si Jesus Christ, mo na'y akong gusto nga pagkadato gikan sa yaha. So, this is tanawa, sugarol yun ni si Satanas. Katuan niya si Jesus Christ, barahata. Itaya na ako tanan ingon si Satanas. Kay ako manitanan. Pak! Basta may kondisyon, papildi ka lang. Wala nagpapildi si Jesus Christ, siya ang napildi. Katugad lawa, ang tanan sonship o kingship wala na kay Satanas, naana sa kamot ni Jesus Christ. Tuwa na sa iyang kamot, mga igsoon. So, karon, naana sa kamot ni Jesus Christ, mauto yung misyon. So, tungtuwa siya sa krus ug mingon, tapos na niyang nakuha ang sonship o kingship. Pero, iuli ni sa tuwa sa fallen Adamic race. Kung dili ni mauli sa tuwa, wala pagyapoy kaluwasan. Dito na short ang church age, ang relihiyon ug denominasyon. Kato daw naglansang si Christ dito, niingon nga tapos na, basta mo tuo ka siyang manluluwas, luwas ka na. Saved by grace ka na. Mali. Dili usto. Wala pa nauli sa tao ang sonship o kingship, wala patay kaluwasan. Karon mga igsoon, kinsa man ang takos nga mudawat ni ini. Bisan kinsa sa fallen Adamic race. Katong mga relihiyon na una sa kuwa, sa wapa ko nitong hadre. Ano may mga relihiyon? Catholicism, Protestantism, Mormonism, Talabayism, Suntukism. Tanan, nauna na sa kuha. Ang Papa, qualified na. Nga mudawat. Ang Papa.
ang mga punuan sa relihiyon, ay inyong mga pastor, ay inyong mga ministro. Qualified na tanan mo dawat sa sonship of kingship. Nganong wa sila kadawat. Nganong kabalo ko wa sila kadawat nga naunas kuha. Tungod kay ni ako. Ako ang nakadawat. Mga igsoon, mao tong gitawag ko. Ang Hudyo gitagaag 2,050 years. Gikan kang Abraham hantod sa 70 AD. Wala sila nakapatunghag anak nga managiya sa sonship of kingship. Ang church age gikan sa 70 AD up to April 13, 2005. 1,935 years. Walay nakatungha nga mahimong anak nga maoy manag-iya sa sonship of kingship. Gitawag ko. Libutan ko sa duwa ka bukid. Last nga bukid, Tamayong. Wala ko'y gisupak sa tanan niyang gisulti sa kuwa. Amahan, tumanon ko ang imong kabubuton, bisan unsa pay imong isulti. Basta gikan sa imuha, dili lang nako dawaton, ako ning ikinabuhi, ako ning tumanon, adlaw-adlaw sa akong kinabuhi. Sabi ninyo mga igsoon, 5 katuig, tuwa si Satanas sa akong kiliran. Gilisod-lisod niya nga akong kinabuhi. Nagkaong kong saging, gilutos ko sa mga tao. Ultimong bata, luwaan ko, lutuson ko, hangtod nawadan ko sa tanan mga igsoon. Pero akong giinan si Satanas, my heart is fixed, my mind is made up. Ang akong kasing-kasing buo na, ang akong utok sigurado na. Dili ko mobiya sa pagtuman sa kabubuton samahan. Bisan mamatay ko, magtuman ko sa iyang kabubuton. Mga igsoon, kung asa na fail ang taga-church age, dito ko nisaksid. Jewish age, wala na lagi dawat ang spiritual component, nga mo ang pagtuman, ang bagong espiritu. Mo na yun siya nga, gawas ang tao, ipakatao sa tubig o sa espiritu, di siya makasulod sa langit. Langit na ni mga igsoon. Dalan na ni sa langit. Gawas ang tao matawa pag-usap sa tubig o sa espiritu. O sa espiritu? Espiritu sa pagsunod sa kabubuton sa amahan. Gawas ang tao mapakatawa na dili siya kasulod sa langit. Gituman ko na. Tagay kong espiritu sa pagtuman amahan, kay tumanon ko na tanan. Ang church age, wala lagi tumas Jesus Christ, gilan sang pa. Ang mga Jewish age. Ang church age, kabo member mo tanan, ako member gyapon ko sa unas church age. Unsay atong kalaki? Igo lang tang muwali sa pulong, gamiton siya, gamiton niyang pangalan, gamiton na iyang pulong, pero wag ya po ipagtuman. Ngano, wala nato nadawat ang tinuod nga dalan paingon sa pagkahimong mga anak sa Dios. Pag-usab nga mobalik ta sa atong daang posisyon. Sa kuwa na gihatag nga sekreto sa amahan. O karon akong ginapadayag sa tanan, dili na ni siya sekreto. Sa giingon sa amahan sa kuwa, para mataw kapag usab sa kabagong espiritu anak, nga makuha sa imong serpent seed sa pagtuman sa imong sariling kagustuhan, kinahanglan maghinulsol ka. Unsa ang paginulsol? Gisultihan ko samahan ang paginulsol lingunani. Gikan karon amahan nga nasayod ko sa imong kagustuhan, dili na ang akong gusto maoy matuman, ang imo na maoy akong pagatumanon. Woo! So karon, dili na kumutuman sa akong gusto. Ang yan ang gusto, maoy akong tumanon. Ang kagustuhan niya, naana dihan na sulat, mao bitang niabot siya, gidala niya ang New Testament, New Covenant, New Agreement, ang bagong kasabutan, ang sabot sa tao o sa Diyos.
Unsang gidala ni Jesus Christ? Ang sabot sa tawag sa Dios nga gikan karon ang pagbuot sa Dios maunay matuman sa yuta mayngon nga kini ginabuhat sa langit. Di ba man yung pagampo? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kay itong panahon na, ang will niya, it is not done on earth. Ang tao na himong relihiyoso, pero dili espiritual. Ako karon gihimong espiritual para mag-produce og mga anak sama sa akoa. Ang magmadaugon makapanag-iya ni ining maong panulundon o tanang butang. Inherit all things. Ako mahimong iyang Diyos ug siya mahimong akong anak. Explain nako. Nagmadaugon ko gikan sa fallen Adamic race. Gibalik sa kuha ni Jesus Christ. Nahimo kong worthy. English, he that overcometh shall inherit all things. Usa akong na-inherit, usa akong panulundon, sonship and kingship. At tuwa na daan, iuli lang sa tuwa. Karun, maunang nahimo kong anak ni Jesus Christ sa Espiritu. Nahimo kong anak ni Jesus Christ sa Espiritu. Nano sa kuwang sonship. Mga igsoon, unya ningon siya diya, and I will be His God. Nga naman, dili na ako ang Diyos karon. Siya na ang Diyos. Kay ako namang tumanon ang tanan niyang gusto. Number one, unsay gusto sa Diyos o sa sugo niya? Love God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength, with all thy spirit. If you love God, do not change His words. Pag ikaw, mahal nimo ang Diyos, ayaw usba ang iyang gisulti. Tanaw si Satanas. Ingon ng Diyos, mamatay ka, dili. Giusab niya, dili ka mamatay. Dili nimo mahal ang Ginoo, imo siyang supakon. Pagka gisulti niyang ako ang Holy One, ayaw pag-usab. Kaya mo nimong Holy Three. Kung imo nang buhaton, mauni ang imong kabagsakan. Marcos 7:6 ngadto sa 8. Si Jesus Christ ang nagsulti niini, paminaon nato. Ug siya miingon kanila, maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya. Mahitungod kaninyong mga maot. Kabalo mo sa maot? Kabalo mo sa maot? Sa lingkapaw. Kabalo mo sa lingkapaw? Maot. Sa English, hypocrites. Sumala sa naisulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasidugog kanako pinaagi silang mga ngabel apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Lilimang ka mo, gamit ka sa iyang pulong. Wali-wali ka diha, sige kag debate diha, mura kag kinsang tarong diha. Nya pagabot sa inyong panimbahon na Domingo, praise the Lord, I love you Jesus. Pagkahuman, wala kay pagtuman, mauna imong bagsakan. Dili ako'y nagsultiana, si Jesus Christ. Ako'y na nag-iyaan ng mga pulunga, akong ginausab sa inyo karon. Halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Manang karon, tungha ko. Pag wali na akong Holy One, kining mga maot mo yung dayon, kulto, si Kibuloy.
kulto si Kibuloy. Mong paminaw kay Kibuloy, kay kulto si Kibuloy. Lalimang ka na, igsoon. Karong ko nakasabot, pag-ayog ka mo nakasabot. Nga nung gisulti ni Jesus Christ na. Verse 7. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Lalimang ka si kag pakpak diha, si kag sayaw-sayaw, praise Jesus, gyapon ka, pero wala gidawat imong pagsimba siya. Kawang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Kanang Holy Trinity o Holy Three Doctrine, hinimo ni Athanasius sa 325 AD. Giusab niya ang Holy One, gihimo niyang Holy Three, tungod kang Constantino nga emperador, nga gustong usahon ng Roma, mga pagano, o ang tinuod nga mga magtotoo. Mao ni siya ang resulta. Gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimog tao, niya gidawat na to, wala na lang tay panagana sa gisulti ni Jesus Christ, gitabunan, gitakpan ang iyang mga pulong, hantod nga nawala, unya ang dili tama, maoy atong gigunitan. Ako rin makawaling sama ni ini. Hallelujah! Verse 8. Tanawan ninyo, ang sulti ni Jesus Christ, yun siya, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Diyos, ug maoy inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Jesus Christ na. Daghang wa kaila kay Jesus Christ. Unsa pa'y sulti nila? Di ko mo tuni mo, Pastor Kibuloy, si Jesus Christ lay akong tuuhan. Gisa man kapagluwas ni Jesus Christ, taas ko sa akong kabot, Lord, you are my personal Savior. Amen. Luwas na ko. Kung wa ka kaila sa pulong ni Jesus Christ, wala ka nakaila sa yaha. Kini pulong niya ni mga igsoon. Isya, inyong gibiyaan ng kasuguan sa Diyos, maoy inyong ginahawiran ang kipilimbiling kalagdaan sa mga tao. Sa may sugo sa Diyos. Paminaw o Israel, ang Ginoo nga imong Dios usa ka Ginoo. Dili tulo. Karon, ang definition sa Dios according to God, who is He? Gidefine sa Dios kung kinsa siya. Ingon siya, I am the Holy One. Gidefine karon sa tao nga nagbuot-buot ug nagpakadiyos sa iyang kaugalingon sa pamumuno ni Athanasius. Unsay sulti niya? No, He is the Holy Three. Gusto niyo makita ang tanang bersikulo sa Holy One? Pwede ba din i-flash diha ang mga bersikulo? Nara. Puro na Holy One. Old and New Testament. Puro na gidefine sa Diyos iyang kaugalingong kung kinsa siya. I am the Holy One. I am the Holy One. Pasintabi sa religion of denomination, dili ni personal, kaluwasan ni. Gipadala ko bilang appointed son, kung dili na ako ni iwale, pag-abot na dito sa judgment, ako'y manubag sa inyo ha. Pastor, dito man kagbutuan, wa man lagi ka nagwali, ana. Mga igsoon, naulaw man ko. Nahadlok man ko kay basig, di na ko ninyo tagdon. Mao nang gihimo kong appointed son. Kaya dili kumuluib sa iyang mga pulong. Karon, mangita ta og usa ka verse sa Holy Three. Naa ba? Nay Holy Trinity, nay Holy Three, bisan sa lang. Wala. Pangutan-on ka sa mahang karon sa langit. Nagtuman ka ba sa akong pulong? Oo, amahan. Mahal na ako, ikaw akong personal nga manluluwas. Ingon ang amahan,
kinsa man ko sa imong pagtuo, Holy One, Holy Three. Unsa may imong tubag? Pipila lang ang nagsulting Holy One. Halos kamutanan, Holy Three. Usban na ninyo karon kung gusto mong matug langit. Mga igsoon. Sakit-sakit medyo sakit-sakit ni siya. Ang tinuod sakit. Mao nang si Jesus Christ pagwali niya aning pulong akong ginawali karon. Abi niyo sa gihimo sa Israel. Gilutos siya. Gidakop siya. Gibunalan siya. Gibutang siya sa scourging post ni Pilate. Diro mo kanang nanawong ka. Niya kanang putol-putol bitaw nga bakal, nga putaw, gihigot og panit, ang tumoy taga nga tulo ka buok. Kada bunal sa imong likod ana, mudaro na sa imong likod, inigbira, panit, unod ang muuban. Tungod kay nagwali siya sa akong giwali karon. Gilutos siya tungod kay iyaning giwali. Ako gilutos, tungod pod kay ako ning giwali. Unya, ang kuno nimo nga siya, imong manluluwas. Ang uban pa dito sa Amos, Pampanga, sa kada Abril, magpalansang pa. Ganang palansang ka, akong sundugon si Jesus Christ. Nagpasundog pa si Jesus Christ, magpalansang-lansang ka, niya pagka-abot sa panahon. May ka, Lord, luwas ako, nga naman. Kada Abril ba ya, Lord? Kapalansang ba ya ako? Napa dito sa mua, maghubo ana, magkuwag blade, anaw ng likod para magkadugo. Niya magkuwag kadena sa ero, do si kabuk. Allah, 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 Allah. Nga nung naganaman ka, para mawa akong sala. Iyon ko nadugangan ang imong sala. Wag yapong kay paginulsol. Wag yapong kay pagtuman. Nya mo tindog, Lord, Lord, Lord. Ingos Jesus Christ. Dili tanang motawag na ako, Lord, Lord, makasulod sa gingarian sa langit. Niya na ang basis sa kaluwasan. Mateo 7:21. Si Jesus Christ na puti. Akong amahan sa Espiritu. Minaw mo? Ipaila-ila yun na ako sa inyo si Jesus Christ karon kaya daghan sa inyo nailan lang ninyo pangalan. Abi kay nakailag pangalan gibutang sa karatula, nagpa-register sa Securities and Exchange Commission, naapod sa simbahan pagkahuman igsoon dawaton na siya sa langit. Niyara pabinawan ninyo si Jesus Christ. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kamoy basa sa sunod. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang pangutana diya, nagtuman ka ba? Salamat mga kaigsunan, makalingkod ang tanan. Unya, wala pa sila makontentuwa na, ngagingnan silang nagatuman. Wala sila muso, ay, tama di ay, no, kinalang tumanong yuday na to. Ay, tama di ay, dili yuday kulto si Pastor Kibuloy, kay maunay ang giwali, wala ko mamina, kay loyal ko sa akong relihiyon. Wow! Nya, mayroon sila. Religyoso niyo, mga religious ni dili spiritual. O sa isulti nila, daghanon niya ang magaingon kanako niya tungadlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan?
lalimang ka. Makay mo ka magpropesiya o kay ministry. Church age na eh. Dili ni mga daw tang tao nga mga kriminal. Nagapropesiya. Gigamit iyang pangalan. Nagwali, gigamit iyang pulong. Nagpropesiya mi sa imong ngalan. Na nagpagulag mga yawa tungod sa imong ngalan. Mao na ni ang pertigyud ka selabol karon sa Afrika, sa Amerika. Kuha og jacket ang kuan, ang pastor, linya diha itong mga giyawaan. Tumba-tumbas lang tanan. Oh, great evangelist. Og nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan, mga milagro. Ay mo pailad og milagro. Kanang casting out demons, ay mo pailad na. Mga gifts of the Spirit, dili may basis sa kaluwasan. Anawa, ilang mga pangatarungan. Gigamit ang ngalan ni Jesus Christ. Iyang pulong gigamit. Moto ilang katarungan. Nagpagulamig ngalan. Mga yawa sa imong ngalan. Nagpropesiya mi sa imong ngalan. Thus saith the Lord. Ikaw, paguli dito kayo man ka, sigurado mo inom kag tubig. Propesiya daw to. Gigamit ang ngalan ni Jesus Christ. Apanon sa tubag ni Jesus Christ sa ilaha sa ulahing mga adlaw. Sakit ni, pero kinanglan mailhan ninyo kung kinsa si Jesus Christ pinag-example. Kung sa isulti niya, unya magaingon ako kanila, wala ko gayod kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. So dili day lisensya ang paggamit sa iyang pulong, ang pagwali sa iyang pulong, ang pagdebate sa iyang pulong, ang pagpagulag niyawa sa iyang ngalan. Patukod kag takong simbahan, butangan nimo Jesus Christ diha. Nga wa kay pagtuman, wala kay paginulsol, wala kay pagtuman sa iyang pulong. Ingnon ka sa last days. Pahawa, wa ko kailan ninyo, kamong mga mamumuhat og dautan. Kasi dautan gihimo nila. Holy One, nilisdan nimo Holy Three, dautan na. Ay ang pulong imong tabunan. Iyang pulong imong ibaluktot. Manang ka mo nagtuo nga si Kristo tao lang, sayop mo mga igsoon, dili tao lang si Kristo. Kaya kung tao lang siya, kapareho siya nato. Amahan tao, inahan tao. Ako ang akong inahan, tao. Ako ang amahan, tao. Ako ang tinuod nga tao. Kamo tinuod nga tao, di ba? Akong amahan, ang pangalan, Jose. Akong inahan, ang pangalan, Maria. Puro tao. Ako ang tinuod nga tao. Jesus Christ, pangutanong nato. Kisa may mga mahan sa physical, Lord Jesus Christ. Di ba? Matthew 1:18-21. Bulagan na unta ni Jose, si Maria. Dili akong inahan. Katong sa kasulatan. Bulagan na unta ni Jose, si Maria. Kay hapit na sila kaslon, pero wa pa sila naguban. Naunsa naman, natingala si Jose, nga buntis naman si Maria. Ingon si Jose, lisod ni. Murag nasingitan ko anida. So, nagplano siya nga bulagan si Maria nga sa hilom para di maulawan. Kay mayo man tao si Jose. Pero sa gabi, nagdamgo siya. Usa ka anghel ni bisita og mingon, Jose, ayaw bulaga si Maria kay kanang nasa iyang tiyan gikan sa Espiritu sa Diyos. Ang iyang amahan sa pagkatao ang Diyos. So, sa Father's side, as the Word of God, sa Father's side si Jesus Christ, Diyos. Sa Mother's side, tao. Dili siya kapareho natong pure nga tao. Mo na mo yung tao lamang, tindog ka dito, deny nimo ng Matthew 1:18-21.
i-deny nimo ng John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, i-deny nimo na. If you deny that, mamumuhat kang dautan. Wala kaila ang amahan sa imuha. The same with the Holy Three. Wala gyapong kaila ang amahan sa imuha. Kaya iyang pulong imong giusab. Nganong stickler kay ko sa pulong ni Jesus Christ? Mga igsoon ngano? Ngano? Basahon nato ang Juan 12:48. Mao ni ang gisulti. John 12:48. Paminaw nato sa atong pinulungan. Kamo daw basa mga igsoon? Si Jesus Christ na. Ang magasalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti, mauunya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw. Gituga ko samahan para hukman mo sa ulay nga adlaw kamong mga buhi kung unsa inyong pagtuo sa iyaha. Kung dili nato dawato ng iyang gisulti, atong isalikway kay loyalta sa pagtulunan sa atong relihiyon o denominasyon nga dili tama, siya gyapon ang atubangon nimo sa ulahing adlaw. Pangutan-on ka, maurag gyapong pangutanaha. Holy One ba ko? Holy Three. Gi-interpret ni Athanasius according to him, Holy Three siya. Balik ta sa interpretasyon sa Diyos kung kinsa siya. Siya ang Holy One. Siya ang Diyos nga nahimong tao. Hallelujah! Gusto ninyong mailhan yun si Jesus Christ, mga igsoon? Mailhan ninyo siya, pinagi sa iyang pulong. Kung sa isulti niya sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. Gusto nimong mailhan siya, ilhi ang iyang mga pulong kay sayang mga pulong ug siya usara. Hallelujah! Pablo mismo nakakita niini, nga ang tao nagbuot-buot. Tanaw ninyo ang Roma Kapitulo 10, nagbuot-buot mo nang wa magpasakop sa pagkamatarong sa Dios nga mao pagtuman sa iyang pulong kay naghimo sila sarili nilang kaugalingong mga doktrina. Ingon si Pablo, mga igsoon, kamo daw. Dos. Tres. Relihiyon o denominasyon na. Ingon si Pablo, doon na sila'y kasibot may tungod sa Diyos. Apan kasibot nga wala duyugig kahibalo. Wala sila kabalo, kay nagdawat-dawat lang, nga wala gyud sila nagpakisusi. Pero di na mo ko basol, kay mao naman itong naandan. Pero karon, mao nang puno og gugma ang amahan sa inyo ha, kay naghatag siya anak nga nanag-iya sa tanang butang para kamo malamdagan. Kanawa, og pangutanan tamo ganiha, Holy Three mo, Holy One, naganagod mo? Ang uban, kabalog Holy One. Holy One, ang uban. Nga naman, wala man kay hibang kaagan. Kapareho po sa nagtudlo sa imo, wala po sila hibang kaagan. Sige lagdawat,
Kay gikan ka to, popular kayo ni nga doktrina, tanan nagatuan ito una punta. Ibalik to. Ayaw ko Kay wala man sila'y hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagigikan sa Dios. Unsay pagkamatarong nga gikan sa Dios? Unsa ang iyang gisulti. Pagingon niya Holy One pagkamatarong sa Dios na. Pagingon niya maghinulsol ka o mutuman ka sa akong kagustuhan, kay dili tanang mutaw na akong Ginoo makasulod sa langit ang nagatuman lang pagkamatarong sa Dios na. Nagagikan sa Diyos, nagpaningkamot sila sa paghibo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Lalimang kakini si Athanasius, pagkatagang gilaglag nga kalag. Sa 325 AD, naghimo siya og doktrina nga pinasinugdaan ni Constantino nga emperador, paganong emperador, para lang mahiusa ang Roman Empire. Edict of the Tolerance, ingon si Constantino, mga Kristiyano, paggawas na mo, di ta na mo lutuson. Mag-usa na ta. Na-penetrate sila sa mali nga pagtulunan, mauna nga wala sila nagpasakop sa kaugalingong pagkamatarong sa Diyos. O sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong sa Diyos. Karon ako nagdala sa pagkamatarong sa Diyos. Unsay sulti sa kuwa? Ang nag-akusar bayan ako, dili mga daotang tao. Dili mga kidnapper, dili mga tagagawas nga wa kay lag Dios. Ang nag-aakusar nako mga punuan sa relihiyon. Kinsay nagpapatay kay Jesus Christ, mga punuan sa relihiyon. Kinsa karon na nag-akusar nako, mga punuan sa relihiyon. Ngano? Dili sila interesado sa inyong kaluwasan. Pagingon ni Jesus Christ, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay laing makatusamahan kung dili sila muagi kanako. Abi ninyo nga nung crucify siya, korona siya tunok. Pagkauman, bunalan, pagkumagbunal, giyagayagaan, giluwaan, gisumba, gitadyakan, pagkauman, gipapasan og krus, parting bugata sa krus, ikoronahang tunok, pag-abot dito sa Kalbaryo, gipahigda, gilansang sa krus, tag 9 inches, 4 kantos, gitusok diri, gipatindog ang krus dili straight, slanting ana, slightly slanted forward, para ang mugunit sa lawas, ang lansang sa kamot ug sa tiil. That is the ultimate torture. Anak ka, di ka kasandig, ang nagunit sa imong tibok lawas, ang lansang sa kamutog sa tiil. Ingon ng mga doktor sa medical science, ang tao nga mamatay ni ini nga posisyon, wala siya namatay kay nawadag dugo o naubsad og dugo. Namatay siya tungod sa irregular beating of his heart. Si Jesus Christ namatay, broken-hearted siya. Pero wa siya ni surrender sa kabubuton sa mahan. Nagpadayon siya. Nganong gilansang siya, nganong gitorture siya, nganong gikoronahan siya tunok. Ngano? Tungod sa mga pulong ngayang gisulti. Nganong ako karon ginatawag kulto? False prophet? Tungod pa kay guwapo ko? Tungod ba kay nagpakaon ko 3 milyon nga kabataan? Dili. Tungod sa akong ginawali nga mao ang mga pulong ni Jesus Christ. Hallelujah! So, bisan nun sa akong buhaton, kay di man lang gustong dawaton para sa mga Hudyo sa una, bisan nun sa akong buhaton, Nixon, para sa mga taga-Serpent Seed nga dili gustong maghinulsol, dili gyud ko maayo para sa ila. Dautan gyud ko para sa ila. Napay ningon, kung anak ka sa Diyos, ngano naman kay jet?
naman kay helicopter. Ganong dato man ka. Kung anak ka sa Diyos, ganong gwapo man kag Amerikana. Kung niyanhi ka akong butuan, ang akong sinina ka na bitawng sako nga tahi-tahi. Diyan sinilas na ako, ang isa brown, ang isa puti. Way ligo, way hilamos. Kung sa kaisulti sa mga tao, no? Kung anak ka sa Diyos, ganong inana man kagitsura. Kung anak ka sa Diyos, ganong pobre man kay ka. Ana. Bisan asa ka muadto, dautan ka. Pagka ang tao, dili gusto mo dawat. Nagdala ko sa kinabuhi ni Jesus Christ, dili basta-basta ang mahimong appointed son. Kay ikaw na ang manag-iya sa pulong sa imong amahan. Panulundon na ako na. So sa mga serpent seed, nga dili gustong mo dawat, sa mga sulti nako, bisan unsay akong buhaton, alang kanila ako dautan. Kay dili man sila muduol sa kahayag. Juan Kapitulo 3, ang tao nga nas kangit-ngit, dili muduol sa kahayag, sa kahadlok kaunya, masuta nga ang iyang mga binuhatan, dautan. Apan ang gusto sa kahayag, mahayagan siya, samot siya nga muduol para masuta nga iyang binuhatan alang sa kahayag. Jesus Christ, gyapon ang resulta. Basaha daw na. Opo, Pastor, sa Juan 3:19-21, ug ang paghukom mao kini, nga ang kahayag miani sa kalibutan, ug ang kangit-ngit mao'y gipalabi sa mga tao sa paghigugma kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga buhat. 20, Pastor, kay ang tanan nga nagabuhat ug mangilad, nagadumot sa kahayag, ug dili muduol sa kahayag, sa kahadlok nga tingali, unya masuta ang ilang mga buhat. Ang mga dautan, magdumot sa mga sa kahayag. Gidumtan ba ko tungod kay ako, guwapo, dato, ana, dili, tungod sa akong pulong nga nahayagan sila. Si Jesus Christ is the same. Karon, sa kadlaw, sa 5 katuig na ako dito sa Tamayong, 5 katuig na ako, wala na ikasuway si Satanas, gisuwayan na ko niya sa tanang butang, sa 5 katuig, wag yung ko ni surrender, pareha sa akong amahan, ingon ko, mamatay ko, kung mamatay ko rin, nagkaungkog saging sa 5 katuig, nagkaungkog saging. Ako rang maginusara dito, 1 hectare lot. Kung namatay ko dito, walang kabalog, asa ko, kinsa ko. Pero namatay ko nagatuman sa kabubuton samahan. So tuwa ko dito mga ison, isulayan ko, wala ko ni surrender. Hantod niabot ang panahon. Ang mga pinadayag, audible voice, natural na lang nasa kuha sa 5 katuig. Kini nga akong ginawali sa inyo. Mauni siya. So, isa kadlaw, wala na ko'y nadunggan nga tingog. Amahan, unsa may naitabo, wala na'y revelation, wala na'y tingog, wala na'y vision. Sa may akong nahimo, murag, nawala man ka. Ingon ang amahan sa kuwa, anak, di na nimo madunggan ang akong tingog, kay wala na ko sa gawas nimo, naan ako sa sulod nimo. Ikaw na ang akong balay, ikaw ang akong residensya, ikaw ang akong tabernakulo, ikaw ang akong simbahan. Ikaw na ang akong tingog. Katong nahuman na, nakadungog ko sa iyang tingog, ug mingon siya sa kuwa, karon, ikaw akong anak. Dito ko nakahinomdom, nasumpay na nako ang gisulti sa akong inahan nga nakadungog siya tingog kana akong anak. Katong nahuman na ang akong
pagkamadaugon sa pagtintal ni Satanas nga ibalik ko niya sa pagiging Diyos sa akong kaugalingon nga mubalik ko sa akong denominasyon relihiyon niya magbuot-buot na po diya kalimtan ko ang iyang mga kabubuton. Mga igsoon, wa ko ni surrender, napildi siya, ug wa na siya katintal pa, mautong ingon ang amahan sa kuwa, ikaw karon akong anak. Nasumpay na ako ang vision sa akong inahan. Yan ingon ang Diyos sa kuwa, ipadalata ka sa tibuok kalibutan. Ikaw ang akong standard sa kaluwasan o sa paghukom. Tibuok kalibutan. Nagkaulog saging. Way kwarta. Ipadala sa tibuok kalibutan. Na ako'y mga kauban dito, ako nasultihan sila. Nya. Ipadala ko sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ana tong usa nako kauban. Praise the Lord. Pero pag-ingon niyang praise the Lord, kabalo ko mga igsoon murag. Gabuto yang unang-huna. Kadugay nagsulti na gyud. Pastor, nalang ko ipakutana. Na yung mga relihiyon na una sa tuwa, tagduwa na kalibo ka tuig, wa gyud sila ka lukop sa tibuok kalibutan. Kita, nasta mayong, di gani kadto sa kalinan nga walo ka kilometro, kay watay 50 pesos, nga pambayad. Nya mo ka sa tibuok kalibutan. Ingko nga no, nagduha-duha ka. Ingko pagkagisulti sa Ginoo, iyan ang tumanon. Pagkagisulti sa mahan, iyan ang tumanon. Oh. Nagtuo mo mga igsoon? Karon, bago lang ko nag-celebrate sa ika-33 years sa establishment sa Kingdom of God on Earth, Kingdom Nation of 7 million kingdom citizens of sons and daughters all over the world. 200 countries, 2,000 cities, makadungog sa akong tingog. Lukop ang tibuok kalibutan. Praise the Father! Ako karon ang audible voice samahan. Ingon siya, padalata ka sa tanang syudad sa kalibutan na ako'y mga kaanakan, wa sila kaila sa imo, wapod ka kaila sa ila, apan inig kadungog nila sa imong tingog, maminaw sila, kaya ang akong mga karnero nakaila sa akong tingog. Hallelujah! Nganang kamo karon diri sa butuan, nga ninganhi, nag-spend og time, unya naminaw sa akong ginasulti, nasa gawas, daghan dito sa gawas, wa nakasulod. Mga igsoon, kamong tanan, mga anak sa amahan, nga gitawag niya para sa kaluwasan. Woo! So, pag ginulsol nimo, ako ang modelo ninyo, pag ginulsol ingon ko, ang imong pagbuot man ay matuman, gipadaplin na ang akong pagbuot, patay na to siya, ang pagbuot na samahan may akong tumanon, ng Holy One. Nya ikaduha igod siya, higugmaa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. Gigugma ba nimo imong silingan? Hallelujah. Yun siya. Igugmaan nimo imong kaaway, panalangini ang nagtunglo nimo, buhatig mayo ang nagdumot nimo, iampo ang mga naggamit ninyo, nagpersecute ninyo. Sugo na samahan, mo na yung pagbuot, mo na yung tingog. Tumano na to? Tumano na to. Sugo niya na. Love God with all your heart, sugo niya. Love your neighbor, sugo niya. Love your enemies, sugo niya. Tanaw si Pedro, katungwa pa siya kasabot, love your enemies. Siya ang defender ni Jesus Christ. Pag-abot sa mga soldier dito,
Dugo sa dugo yaha, kuha sa sundang, tigbaso niya, putulan dalunggan. Ingon si Jesus Christ, ibutang sa sakuban na, kay ang nagagamit ana, mamatay po dana. Gikuha ang dalunggan, giuli. Kung ikaw, wala ka pa'y gugma sa Diyos, o wala kay gugma kay Jesus Christ, unsay buhaton nimo? Siguro mo yung ka, Pedro, napayo sa kadalunggan, tiwasa! Tanawan ninyo, igsoon, ang balaod sa langit, gugmang tinuod. Woo! Kung imuling buhaton, ingon siya, kung imuling buhaton, mahimo kang sama sa mga anak sa imong amahan sa langit. Kay iyang gipasubang iyang adlaw sa mga dautan ug sa mga maayo, nagpaulan siya sa mga tarong ug sa mga dili matarong. Kay kung nimo lamang higugmaw nang naigugma nimo, unsa man ang imong baluson niya, bisan ang makasasala mao ilang batasan. So kitang nagatuman kan Jesus Christ, kana may atong balaod nga nakasulat sa atong kasing-kasing o nakasulat sa atong huna-huna. Kung ang mga relihiyon, denominasyon, nga nagatudlo, nagawali, nagadibati ani nga pulong, ilalang gituman na mga igsoon, wa nay relihiyon karon, wa nay denominasyon, wa nay dibatihay karon. Tanawa, ang kabuanganing mga nasa relihiyon, ang kabuanganing nasa mga relihiyon o denominasyon, magsinumbagay sila, is religious nga sinumbagay. Debate ta? Sige. Pamatudan na ko nga ikaw, yawa. Basa. Yawa ka. Katubong isa. Nagaingon ng kasulatan, kamo, dili maluwas kay mga yawa pud mo. Yawa ni, yawa to. Puro yawa na. Tapos, di pa sila magkasinabot dito mga ison, ilang mga follower muna tanaw sabong. Dali man ka nagsabong sila, gigamit ang Word of God. The Word of God is not to be debated. The Word of God is designed to be obeyed. I-design ang pulong sa Diyos para tumanon. Kung sila nagatuman lang ani, usay sugo ni Jesus Christ. Love one another, that the world may know you are my disciples. Pag hinugugmay ka mo para makaibaluan tanang kalibutan nga kamo akong mga tinunan. Tanawan ng mga tawhana. Relihiyon dire, denominasyon dire, relihiyon, denominasyon, churches. Kinsay mong maluluwas? Jesus Christ. Kinsay mong maluluwas? Jesus Christ. Magtagbo sila, maginta na isundang. Di magkasinabot. Pero si Jesus Christ lang maluluwas. Kung sa'y gitudlo sa inyong maluluwas, sa inyong ulo, pag hinigugmaay ka mo, nagingon ba siya, pagdibatihay mo, paginawayay mo, kinsang nagsugo ninyo, magdibatihay, maginawayay mong gamito ng pulong sa Diyos, ang inyong amahan, si Lucifer na. Mo nang pagkaniyan himo sa kingdom, dili na mo tawgon sa pangalan sa inyong relihiyon o denominasyon. Tawgon mo sons and daughters of God. Ngano? Pagabot sa langit. Pagabot sa langit. Sons and daughters lang dawaton dito. Walay na ilhan nga pangalan sa relihiyon, hindi mo lamang na og tao. Walay pangalan sa relihiyon o denominasyon na ilhan dito. Ang nailhan dito, ang mga nagatuman lang sa kabubuton sa amahan. O ang nagatuman sa kabubuton sa amahan na naghinulsol. Ang mga naghinulsol, nakapasa, sama sa kuwa ako yung modelo, mahimo silang mga tinuod nga anak sa Diyos. Sons and daughters ang manag-iya sa kinabuhi nga walay katapusan. Praise the Father.
Gidawat ba ninyo akong sulti mga igsoon? Hapit na kumahuman, gidawat ba ninyo? Ang tanang nagdawat sa mga pulong sa Dios nga akong gisulti karon na namoy lawas, na amoy kalag, og naamoy espiritu. Espiritu sa unsa? Espiritu sa Dios. Nakaila na mo kung kinsa ang naghimo sa inyo ha. So, kompleto na mo karon. Nigkamatay sa inyong kalag, matubang dito, ingon dayon ang imong kalag, nga na ay espiritu. Espiritu, mao ni ang kaalam og kaibalo, kung kinsa ang nagbuhat sa imo o naghatag nimo kaluwasan. Si Jesus Christ. Yun sa nimo siya pagkabalo, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga pulong. Yun sa nimo pagtuman, naghinulsol ka, gilabayo sa nimo ang dautang espiritu nga nagasupak, amahan, dili ko na tumanon akong kaugalingon, ang imo na may akong tumanon. Hallelujah. Okay. Last. Naminaw ba inyong kalag sa kuha? Dili ba ya inyong dalunggan may naminaw na ako ron? Inyong kalag. Dili inyong mata may nakakita na ako ron? Ang inyong kalag. Dili ba inyong nagadaig karon? Inyong kalag. So, karon, kanang kalag nasa imong sulod, may makakita sa kuha, may makahuna-huna sa imong mga kaparintihan o kinsa, may makabatig sakit, kalag na, dili na siya mamatay. Ang pangutana, kanang kalaga ron og mamatay, asaw na paingon. Noon ang niyabot ko dari ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay laing magkadto sa akong amahan sa sulod nako, kung dili siya moagi sa kuwa. Mo nang hinungdan niya ko dere. Hallelujah! So, mga igsoon, ang inyong kahimtang karon, inyong hunahunaon. Ngano? Kay wa ka kabalo sa adlaw sa imong kamatayon. Ang dato wa kabalo, si Lazarus wa kabalo. Kinsa diri sa inyo ang nakabalo sa adlaw sa iyang natawhan? Taas ang kamot. Namoy birth certificate? Kung wala mo'y birth certificate, at least kabalo mo sa adlaw sa inyong natawhan. Sigurado ninyo ang tanan kabalo sa date of birth? Kamusta na, nakabalo? Isa-isa na ako panguntahan mo, kabalo mo sa inyong birthday? Good. Kinsa man, namoy birth certificate na, no? Kinsa man sa inyo ang nakabalo sa adlaw sa inyong kamatayon? Walay doktor nga mo ingon, o di ay mong birth certificate, pirma. Niya po dahil mong death certificate, pirma. Wala. Kay wala ka kabalo sa adlaw sa imong kamatayon. At to kag minteryo, tanang klaseng edad na diha. Gagmayng bata, dagkong bata, teenager, tigulang, mga mas tigulang pagyod, natanan diha. Nganong different ages, kay wa sila kabalo sa adlaw sa ilang kamatayon. Wa mo kabalo, karon na lang ko ninyo makita. Kay paguli ninyo unya, pagtulog ninyo, di na mo bubangon ugma. Uy, nganong namatay man si Lolo? Giurom. Gi-stroke. Naisakit. Unya na tawag isgutana. Hunahon sa nato ang inyong kaluwasan. Gusto nako kamong tanan mo decide. Pero, ang desisyon, wala sa kuwa. Naa sa inyo ha.
Ipadala ko samahan ang akong trabaho, iyagyag ang kamaturan nga walay pabor-pabor o walay kahadlok. Ang akong amahan, gibuhat na niya ang pagdala sa kasunduan, sa kasabutan, gipirmahan sa iyang dugo. Akong gipirmahan sa akong commitment sa paginulsol. O gipadala ko niya ang trabaho nako, iyagyag ang kaluwasan sa tanan. Dili na relihiyon ang gamiton, dili na denominasyon. Ang appointed son karon mao ang point sa kaluwasan sa tao. So nasa inyo karon ang desisyon. Kung wa pagkakadawat sa iya, wala kang ipugos samahan, nasa imong kamot. Higugmaon ko nimo, dumtan ko nimo, dawaton ko nimo, isalikway ko nimo, naa sa imong kamot ang imong kaluwasan. But remember, your decision, either you will enjoy or suffer the consequences of your every decision. Ikaw ang magantos o maglipay sa matag desisyon nga imong pagabuhaton diri sa yuta. Igsoon, ayaw ipadaplin ang isyu sa imong kaluwasan. Kay wa gyud kakabalo kung kano sa kakuhaon sa imong kinabuhing pisikal na spiritual wa dito. Ang Salmo Kapitulo 90, versikulo 10, klaro kayo. Gitagalan tag 70 years ang expiration date sa tao. Kung musobra pa kag 70 years, bonus na sa imuha. Man ang pagka 40 years ka, daghan ka ng gibati. Pagka 50 years ka, mas daghan na kang gibati. Pag 60 years ka, wa na kay gibati. Katong una imong sakit, ay, sakit kayo. Pag 50 years nimo, nisamot ka sakit, ay. Pag 60 years, anaon, lo, gibati, wa na ko'y gibati. Hapit na. Naana ka sa pre-departure na. Isa na lang ka lato sana. Tapos na imong kinabuhi diri. Ang kalag walay kamatayon. Langit o impyerno naa sa inyong kamot. Palakpakan nato ang atong buhi nga mahal. Hallelujah!